attorney, ang kanyang termino na ginamit ay I was told. Kumbaga, ano ba yan? May kakabit ba natin ito sa hearsay lang? Yan talaga ang hearsay. Kasi hindi niya alam yan na sa kanyang personal na kaalaman. It is not a matter of personal knowledge. So kapag sinabihin lang siya, sabi-sabi lang yan. Kaya nga hearsay ang Tagalog, sabi-sabi lang. Okay, so... At yun nga ang sumulat kasi sa amin. Siguro mga... Sumulat daw si... Pangalan nito, si Guban. Kay kay Kong Dan. Sumulat take note. A week ago, nung sumulat siya, tinignan namin yung... Sabi ni Natalie Drew, pansinin niyo ang mga congressman, ang gaganda at ang sexy ng mga jowa nila. Sana all. Kasi talo ng mapera, ang gwapo. Yung veracity nung kanyang letter. So nakita namin. Syempre, yan nga ulitin ko sa mga bagong dating sa mga bagong dating. Okay. Walang malinis, walang taong perpekto. Okay? We are living in a world where every sulok ng daigdig, every sulok ng lugar, meron talagang temptasyon. And it just shows that we are just but humans. Okay? Ang problema dito, uulitin ko, itong mga politiko na ito, sana, kung mambabae kayo, sana naman galing sa sweldo ninyo. Hindi yung sasabihin ninyo, merong unprogrammed funds, merong confidential funds, merong MOOE, pero napupunta sa mga babae ninyo. Diba? Nagkakabahay sila, nagkakakotse sila, napupunta sila ng US, kung saan-saan, Japan, Disneyland. Wow, sana kami, mga taong bayan, nagugutom, naghihirap, kami mga OFW. Yun ang punto natin dito. Hindi natin sinasabi na, oy, bakit? Ano ka ba? Perfecto ka ba? Malinis ka ba? Yun ang point natin. Meron siyang sinasabing nag-retract siya ng kanyang mga sinabi doon sa testimony niya sa Senado. Nag-retract. Ililink niya yung si Michael Yang. Okay. So, basically, ang iniimbestigahan namin, ako kasi nag-start na ako na investigation ko sa mga pulis last year pa. So, nag-start daw siya ng investigation niya sa mga pulis last year pa. So, ngayon naman, dun sa kila Dangerous Drug, nung inimbitahan namin si Asierto, nabanggit din yung Michael Yang. At nung inimbestigahan ko yung Pogo, nabanggit din yung Michael Yang, yung kapatid ni Michael Yang na meron bank transaction kay Alice Go. So, nakita namin na posible na may link. And that's the reason why pinagbigyan namin na maimbitahan siya doon sa Nabanggit daw si Michael Yang kaya pinagbigyan. Abay, bakit nung nabanggit itong si Michael Ma, bakit di nyo naman pinagbigyan ng taong bayan? Diba? Michael Ma, binanggit nitong si Professor Clarita Carlos, sinigundahan pa ni Montulfo. Oy, nasan ka na ngayon, himod puwet? Anong nangyari sa inyo nung nagsalita kayo? Binigwasan ba kayo? At bigla kayong nag-iba ng inyong mga linyada? Kasi ito, national security threat ito. Bakit? Abay, smuggler eh. Bakit walang duminig dito kay Michael Ma? Inumpisan ng mga ilang congressman at that time. If I'm not mistaken, ang isang nagsalita doon, sino ba yung nagsalita nito? Abante ba? Hindi ako sure, pero merong congressman ang nagsabi na dapat ito ay imbestigahan. Pero ano nangyari? 2 years na hindi ninyo inimbestigahan. Tapos heto ka, Dan Fernandez, magsasalita ka, nabanggit yung Michael Ma, kaya may posibilidad na may link ito. Hindi kami tanga. Na alam namin matagal na itong nililink si Michael Yang kay Duterte, which was cleared out already. So ngayon, nire-recycle ninyo, sabi nyo, ay nabanggit si Michael Ma doon sa Pogo, nabanggit na naman dito.
pinagbigyan namin? O bakit ito hindi ninyo pinagbigyan? Aber, at saka ito pa. O ayan, sino ba yan? Si Sayarot. O ayan, tingnan nyo O ayan, i-zoom natin. Sino ba yan? Ito. Ayan, nasa ano natin. Sa mouse natin. O ayan, si Sayarot yan. Hindi ba yan yung ano? Tapos tingnan nyo kasakasama ng Pangulo Kasakasama na lang mga mambubutas at ng Pangulo. Pero sino ba si Sayarot? Sino ba yan? Tingnan natin. Sino ba yan? Ito. Saan na yun? Ito pala. Sino ba yung Sayarot na yan? Igan-bistado umano'y Shabu Laboratory sa 2 bahay sa Muntinlupa. Nasabat ang mga hinihinalang droga na nagkakalaga ng 136 million pesos. Pati ang mga makabagong makinarya na ginamit sa illegal na gawain. Ano yan? Live mula sa Muntinlupa, may... Bam! Malinaw to Igan, dito sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa, nagkubli ang isang improvised na Shabu Laboratory na pinapatakbo ng ilang banyaga. Hindi sila nakatakas sa kamay ng batas. Sa bisa ng isang search warrant, ginalugad ng mga pulis at taga-PIDEA ang inuupahang bahay na ito sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Tumambad tignan nyo to sa kanila ang sandamakmak na kagamitan na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Ganito kasinsin yung equipment sa kanilang makeshift na laboratorio na kung hindi nahuli ng mga otoridad, lilikha pa ng bulto-bultong illegal na droga. Ito, hindi na ito panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, limas lahat, linis lahat do mga Shabu Lab. Tanggal lahat yung mga Shabu Lab na yan. Kaya, anong ginagawa nila nung panahon ni Duterte? Ang ginagawa nila, puslit. Hindi na yung gagawa sila sa Pilipinas kasi may Shabu Lab. Tanggal lahat yan. Panahon ni Marcos, nakita ninyo ito. Bumalik yung Shabu Lab. Bago yan Bago yung mga machine na yan Bagong dating. Ngayon, bistado sila. Anong ginawa nila? Nakasalansan pa sa tray ang mga hinihinalang shabu na luto na. Sa ilalim sa drug analysis at inventory ang tinatayang 20 kilo ng umano'y shabu na may street value na 136 million pesos. Arestado ang hinihinalang chemist na isang French national, si Saither Aurelin. Nadakip din ang kasabwat niyang Pilipino na si Mark Sayarot. Isang buwan nag-surveillance ng PIDEA sa komunidad para tiyakin ang kinaroroonan ng Shabu Laboratory. Narinig niyo yun? Anong pangalan ulit na sinabi? Mark Sayarot ba yun? Ano yan? Anyari, Mark Sayarot kasakasama ng Pangulo? Ayan anong tawag dyan? Andun pa si Albi Benitez na naling kay Iba na Alawi. Small world! Ay, nako, Diyos ko po. Nakakuha kasi sila ng impormasyon na nakapagbenta na ang grupo ng item na niluto mula sa inupahang bahay na ito. May kaugnayan daw... Napansin nyo, mga bago? Mga bago yan, Ibig sabihin, back to business! Panahon na, wala na si Digong Back to business! Sana ang Shabu Lab na ito sa drug trade sa ibang bansa. Kung titignan pa lang natin... baka ito pinakulong nila. O kaya mag-retire ka na. Ang pinakamalaking impact. At manahimik ka. It has an international impact affecting the international drug syndicates. So, nasaan na kaya si Gregorio Pimentel na ito? Mayagpag ang mga ito dito. Look, they are renting more than 300,000 a month. Wow. House here in very beautiful... shout out sa 4,000 viewers natin. Village. They have committed violation of law under the jurisdiction of Philippine laws. They are going to face that here. Isa pang search warrant ang inihain naman sa isang kalapit na bahay sa pareho ring subdivision. Dito naman naaresto ang Canadian-Iranian national na si Ariana Golesorki. Matapos halughugin ng PIDEA at ng pulisya ang kanyang bahay, tumambad din ang bulto ng droga na nakasilid sa 2 supot at ikinubli sa ilalim ng lamesa. Narito rin ang ilang makabagong makinarya na may kaugnayan sa naunang bahay na sinalakay. Ayon sa PIDEA, makabagong teknolohiya ang ginagamit nila kaya hindi masangsang ang amoy ng kemikal na ginamit sa paggawa ng illegal na droga.
hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga naarestong suspect. Connected to sa international drug trade. So this will be a big setback to their international trade. Yun pa yung ating ni-establish. Nasaan na kayo mga to ngayon? Yung nag-retire na ba kayo? Nandyan pa kayo? Tanong lang. Connection nila do sa mga previous na operations na conduct natin against illegal drugs. Ano? Iyan, 70,000 pesos na yung renta dun sa unang bahay na sinalakay. Dito sa ating likuran, ito ay 300,000 pesos naman daw kada buwan. Wow! Grabe, 300,000. You could imagine 300,000 monthly ang renta sa isang bahay na yan. Talagang doon mo makikita. Implication nun, talagang dabuhala ang kanilang kita dito. Sa tansya ng pulisya, ito in advance na ng ilang buwan dahil balak talagang magpatuloy sana nilang tumira rito. So ito ang unang balita mula rito sa Alabang, Muntinlupa. Oh, ito pa. Di lang yan. Ito, saan na ba yun? Ito. Imbestigahan ng otoridad ang pagkakabisto sa Shabu Laboratory sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa. May connection daw sa international drug trade ang mga naarestong 2 dayuhan at isang Pinoy. Yan po ang tinutukan ni Mav Gonzales. 2 dayuhan at isang Pinoy. Ano ang sabi ni Dan Fernandez? Panay mga Chinese daw ang involved sa droga. O, tingnan natin to. Chinese ba to? Gonzales. Isang buwan daw nag-surveillance ang PIDEA para matunton ang Shabu Lab na ito sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Sa raid nitong napansin nyo, bago? Sa isang inuupahang bahay, tumambad ang mga hinihinalang shabu na nakalagay sa mga tray, pati mga kagamitan sa paggawa ng droga. Arestado ang umano'y chemist na isang French national, si Saithir Orilin, at ang Pilipinong kasabwat umano na si Mark Sayarot. Kung titignan pa lang natin, tama ba yun? Mark Sayarot ang nabanggit? Ito na ang pinakamalaking impact because it has an international impact affecting the international drug syndicates. So namamayagpag ang mga ito dito. Look, they are renting more than 300,000 a month house here in a very beautiful village. Sa isa pang bahay sa Ayala, Alabang din, naaresto ang suspect na Canadian-Iranian national na si Ariana Golesorki. Nasamsam ang bulto ng drogang nasa 2 supot at itinago sa ilalim ng mesa, pati ilang makabagong makinarya na may kaugnayan sa naunang bahay na sinalakay. Ayon sa PIDEA, dahil daw sa makabagong teknolohiya, hindi na aamoy ang kemikal na sangkap ng droga habang niluluto. Tinatayang nasa 20 kilo ang mga... Canadian yan tingnan nyo, Canadian yan, hindi po inchik. Kasi sabi ni Dan Fernandez, ni Kong Dan, panay mga Chinese ang involved daw sa droga. Ito, Canadian. Umano'y shabu at may street value na 136 million pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek. Ayon sa Bureau of Customs, kalagitnaan ng taon pa raw nila ito tinatrabaho kasama ang PIDEA. We have initiated a joint operations against illicit drugs and suspected individuals who were reported to have been in the smuggling activity of shabu and cocaine to Australia. Aminado ang otoridad na mahirap talaga kontrolin ang pagpasok ng mga dayuhang maaaring kalagitnaan ng taon. Ibig sabihin, transition from the Duterte to Marcos. So, sabihin na natin si Duterte pa yun, Ibig sabihin, nagtatrabaho pa ang mga PIDEA sa tamang dapat na trabahuin nila. So, tinatrabaho nila. Namanmanan nila, nakita nila there's someone Sayarot and Canadian and other foreigners na involved dito at trinabaho nila. So, ano nangyari dito? Nahuli, nasabat, pero bakit naman kasama nung leader ng bansa? O, ayan, lookout daw ni tama ba? Lookout ni Bullet. Halos host. O, magkakasama yan sila. So, paano tayo maniniwala sa inyo? Tapos, ito pa. Sabi niya, nabanggit daw si Michael Ma, kaya nila inaano yung link na yan. Paano naman ito? Asan na yun?
O sige, mamaya mo na yan. Tuloy mo na natin yung kay ano. Sa Quadcom. So basically, doon nag-start yun sa letter na pinadala niya sa amin. And the Quadcom have decided na i-accommodate yun. Unfortunately, humaba yung issue yun. Hindi na namin na-tackle yung ibang mga important issue as well. But di ba? Humaba yung kay Guban. Kasi kung talaga kayo na hindi ito politika, bakit ninyo hinayaang magsalita ng humaba si Jimmy Guban na ito? Question lang. Hindi kaya pinahaba ninyo dahil yun talaga ang gusto ninyo? Parang ginawa yung main event na yun kay Jimmy Guban. Quadcom yun eh. 4 na committee, okay? Ilang topic sana yun ang pag-uusapan ninyo dahil 4 na committee yun eh. Pogo, Drug War, ICC. Pero nang nangyari, nakatutok kay Jimmy Guban. So ngayon, lumabas sa bibig, sa bunganga nitong si Kong Dan na unfortunately napahaba ng napahaba. Ang tanong, bakit ninyo hinayaang napahaba? Bakit ninyo hinayaang freely makapagsalita yung mama? Bakit? Of course, itatakan namin yun sa susunod na hearing. Kong Dan, yung sinasabi niyo po na sulat nitong si Jimmy Guban sa inyo po, naka-address mismo sa isa sa mga head ng Quad Committee or sa 4 na Quad Committee po? Kanino po naka-address mismo yung sa amin, sa 4. Sa 4. At basically, ang nilalaman ng letter is yung kanyang yung kanyang nalala. Shout out sa 4,600 na nanonood. Ito sabi ni Casey Bulbs, wag nyo nang iboto yung si Dan. Actually, hindi lang si Dan. Si Dan lang ang nilagay ko dito, pero sila, nakikita ninyo, teamwork sila dyan eh. Oo, hindi lang si Dan. The rest of them, na parang ang ginagawa nila dito, sama-sama silang bumangon. Sama-sama, uniteam sila dyan eh. Mahalata ninyo kung ano ang mga galawan nila dyan, kasi question si ganito, okay? Mag-a-additional si ganito, mag-a-addendum si ganito, ganyan. Halata na natin yan. Alam nyo, mapapansin nyo talaga yung mga magkakatabi dyan? Aman. At doon nga, nalaman namin na nagkaroon siya ng recantation noong October. Oo. At na-file niya. Nalaman niyang nagkaroon ng recantation noong October, October. Actually, maganda yung, yung follow-up question dito ni DJ Chacha. Judicial affidavit sa korte. Kaya minsan nga nagtataka kami, ba't inaakusahan kami na namumulitika daw kami na script. Paano kami hindi magtataka? Pinahaba ninyo yung salita, yung dakdak nitong si Jimmy Guban. Aber, Quadcom yan eh. Scripted to. Basically kasi tinatanong ko nga. Ayan, Arlo 2023. Dan Fernandez, ako, Pimentel, Zaldico, Abante. Meron pa kayong nakalimutan si Dong Gonzales. Sino ba? Sino ba yun? Sila Barbers. Sino pa yung pangalan nun? Basta. Si Jimmy Guban, bakit nag-recant ka? Kasi niisip ko, nag-recant siya just this month or just now. Kasi nga, kung ngayon lang siya nag-recant, basically, makikita mo baka may merong sinister na na plot na lituhin kami, di ba? Pero okay, so sabi ni Dan, questionably daw kung ang pag-recant niya ay ngayon lang. Okay. So medyo lumusot siya doon. Nasabi niya, hindi, last year pa siya nag-recant, November pa siya nag-recant last year. October. So, malayong politika yun, sabi niya. Medyo lusot siya doon. Pero doon sa follow-up question ni DJ Chacha. So, we found out na yung kanyang recantation nung Tambunting, Suarez, yung mga yan. October pa. So, basically, hindi pa kami nag-i-start at hindi pa nag-aaway yung unit team. Wala pang ganun. Kaya, bibigyan mo ng weight yung kanyang retraction doon sa... defensive! Bakit? May sinabi ba kami na about sa unit team ito? Bakit mo pinangunahan? Ibig sabihin, tumatakbo sa kanyang isip yun. Korte. I was told. Sinabi niya na hindi talaga si Asierto yung nagpasok noong... saan niya sinabi yung I was told? Unit team, wala pang ganun. May merong
sinister na na basically nag-recant ka. Kasi iniisip ko nag-recant siya just this month or just now. Kasi nga kung ngayon lang siya nag-recant, basically makikita mo baka may merong sinister na na plot na lituhin kami, di ba? Pero we found out na yung kanyang recantation nung October pa. So basically, hindi pa kami nag-i-start at hindi pa nag-aaway yung unit team. Wala pang ganun. Kaya bibigyan mo ng weight yung kanyang retraction doon sa korte since sinabi niya na hindi talaga si Asierto yung nagpasok noong 6.4 billion na shabu during that time. Saan niya po ginawa yung recantation niya? I heard sa yung nag-hear ng kanyang kaso. Take note. Yung mga ginagamit niyang term, I heard. Kasi tinanong ni DJ Chacha, magaling magtanong si DJ. Saan ginanap yung recantation? Anong sagot? I heard. Pag sinabi mong I heard, ibig mong sabihin, sumulat siya sa'yo, naniwala ka lang kasi I heard. My God. I heard? So, sa korte. Hindi ko alam kung ano yung exact ng number ng RTC, but... Hindi niya alam kung saan exact ng RTC. So, ibig sabihin, tinanggap mo lang yung sulat. Ngayon, paano na kami maniniwala na talagang may sulat? May sulat o may script talaga? May sulat o hinugot nyo siya na dyan sa kulungan, hinugot nyo sa kulungan at binigyan yung script. Kasi I heard, hindi nyo alam kung ano yung RTC branch. Paano kami maniniwala ngayon? Nahuhuli kayo sa sarili ninyong bunganga. Yung judicial affidavit niya, which submitted to us, hindi ko lang alam kung ano yung specific na court. Hindi alam. Judicial affidavit submitted to us pero hindi ko alam kung anong specific court. Hindi ba dun sa judicial affidavit, andun na yung mga detalye? Pinagluloko nyo ang taong bayan. Ay, nakakalungkot kayo. Nakakalungkot talaga ito. Sabi sa mga balita, yung mga nabanggit na pangalan nitong si Jimmy Guban ay ipapatawag nyo daw po sa mga susunod na pagdinig sa Kamara. Yung mga nabanggit, Kong Pulong, Mans, saka si... sino yun? Si Kong Pulong, si Mans, at saka si... Sino na yung isa na? Nawala sa isip ko. Pero siyempre titingnan muna natin yung kung makukolaborate. Like for example kasi, may mga binanggit siya. Hindi naman niya direct knowledge yung kay Pulong. Binanggit siya. Hindi naman niya direct knowledge yung kay Pulong. Hindi niya pala direct knowledge yung kay Kong Pulong. Bakit ninyo in-entertain at bakit ninyo tinanggap ho? Kung baga, Marites, chismis po yun. Wala siyang direct knowledge, pero tinanggap ninyo. Maalala po namin, nagkaroon ng Senate hearing at House hearing noong 2018 at never na lumabas doon sa hearing ang pangalang Pulong, ang pangalang Manscarpio at Michael Yang. Hindi lumabas yan. Tapos ngayon, biglang nagbanggit yung taong yan, in-entertain nyo? Pero sabi mo, wala siyang direct knowledge. Wow! Ang galing! Dapat sa'yo, i-contempt. Ay, hindi pala siya kay Man, kay Michael Yang, ang nagsabi lang naman nun. Hindi pala siya nag-under oath, kaya hindi pwedeng ma-i-contempt to. Yung si Small. So, basically, patawag muna natin yung mga talaga may direct knowledge. Like, for example, sino? Yan, si Small, tapos si Small. Yung Pony Chen. Si Small muna bago si Big. Nasabi niya, saka yung tatlo na may-ari ng consignee. So, siguro doon kami yung si Small, si Big, si Small sa kayo tatlong may-ari ng consignee, ano ka ba? Hiniring na nga yan ng 2018. Wala nang bago. So, ibig sabihin, inuungkat mo na naman ngayon
Ipahihiring ninyo, ipatatawag yung dating consignee niyan, tapos na nga yung hearing ng 2018. So ngayon sabi, patatawag sila Mans, sila Kumpulong, Michael Yang, sabi mo hindi kasi papatawag yung mga small muna. Tapos na ngayon eh. Eto may bagong pinilabas na taong ito. O bakit hindi nyo ipalabas? Simula para at least makita natin. Ito nga si DJ Chacha, sabi niya, nagloloko nyo kami. Ano ba yung akala mo mauto nyo kami? Ganun si DJ Chacha eh. Kailangan natin patawag pa yung iba. So basically kasi, nung mga binabanggit niya yung mga yon, parang nakita natin kung patatawag natin, wala rin naman siyang direct knowledge doon. I think parang dapat diniretso mo, parang hearsay. Hearsay pala, bakit ninyo in-entertain? Hindi pa appropriate time for them to be called. Hindi appropriate time. Hearing. Pag nag-ingay ulit ang mga Duterte, appropriate time na. Yun na rin po nang galing, yung iba dun sa mga isiniwalat niya, parang hearsay lang. Yun! Akala nyo mauto nyo si DJ Chacha? Hindi tinuloy ni Dan Fernandez kanya. Parang sabi niya, tapos parang kung ganito. Ba't di mo sinabi? Parang hearsay. Si DJ Chacha na mismo nagsabi. Ulitin natin. Hindi mo mauto ang tao. Sa inyo na rin po nang galing. Sa inyo na rin pong nanggaling. Appropriate time for them to be called sa hearing. Ito, tingnan nyo, sabi ni Kong. Patatawag natin, wala rin naman siyang direct knowledge doon. I think hindi pa appropriate time for ngayon. Parang nakita natin kung nakita natin. Bakit di mo tinuloy parang hearsay? Tawag natin, wala rin naman siyang direct knowledge doon. I think hindi pa appropriate time for them to be called. So ang tanong, bakit ninyo siya hinugot dyan sa kulungan? Convicted. My God, convicted. Convicted. Tapos dinala ninyo dyan sa kagalang-galang na house na yan para pakinggan ninyo ang isang hearsay. Sa hearing. Sa inyo na rin po nang galing, yung iba dun sa mga isiniwalat niya, parang hearsay lang, Kongda. Yes, correct. Buti naman, umagri ka. Yes, correct. Yes, correct. Kakaroon po ba ng epekto itong naging panibagong pahayag ni Jimmy Guban dun sa ginagawa ninyong investigasyon ngayon? Kasi baka malihis po kayo dun sa talagang malilihis. Hindi nyo mauto ang taong bayan. Alam na namin yung pinaggagawa ninyo. Inililihis ninyo. Yun ang ibig sabihin ni DJ Chacha. Inililihis ninyo ang totoong issue by bringing out, by getting this Jimmy Guban from that prison cell para magsalita dyan sa kagalang-galang na house na yan. Nakakagalit talaga kayo eh. Sa totoo lang. Buti yun ay may natitira pa tayo mga ganitong mamamahayag. Sa totoo lang. Ang dahilan kung bakit binuo itong Quad Committee. Hindi kasi ang sa amin talaga, one of the issue that we tackle is yung sa drugs. Sa drugs, Sayarot, Michael Ma, yung alitagtag. Ang Pogo, may ginagamit na. Kung Pogo, bakit sa Cavite, exempted? Drug even. So basically, sino nagpapasok ng mga drugs doon sa mga Pogo? Sino? So kasi makikita mo may mga tunnel din sila yung binisita namin. Tapos ang laki ng mga area. So kasi yung isang nahulihan ng 3.6 billion na shabu doon sa Mexico, tandaan mo yung AD Yang na yon connected kay Michael Yang. AD Yang connected kay Michael Yang, 3.6 billion. Yung sa alitagtag, 9.6 billion. Hindi nyo pinagbibigyan ng pagtuunan ng pansin yung mga hunghang? Ito 3.6, hindi sa minamalik yung 3.6. Pero dito, Pogo, Michael Yang. Halos kaliwat kanan kayo dyan, nagtutulungan pa kayo. Whole of the nation approach, kuno. Tapos yung alitagtag, nasaan na? Nasaan si Sayarot? Bakit nakalabas? At tropa-tropa kasama nila sa biyahe nila?
Aber? So, doon ka mag-iisip, bakit doon dinala yung mga shabu doon sa warehouse na yun? Doon kami mag-iisip, bakit exempted yung sa Cavite Pugo? Doon kami mag-iisip, bakit kasama ni Marcos at saka si Lisa at sila Tamba, kayo, yung si Mark Sayarot na nahuli, kasama yung mga foreigner, mga Canadian at ibang mga foreigner, hindi mga inchik, bakit ganun? Nakita namin, pinuntahan din namin, at ngayon yung AD Yang, hindi namin alam kung ano relasyon kay Michael Yang. Pero anong relasyon ni Michael Ma at saka ni Lisa? Ano kaya relasyon nila? Jong. Tugma-tugma mo yung mga korporasyon, magkakasosyo sila. So, isa lang yun sa mga issues that we are tackling, yung sa drug. Kasi ang isa pang pinapokus namin dito, yung perpetration ng mga, like for example, hindi na nga natackle yung 66 na foreigners na pinatay during the span of 1 year. Yun sana talaga yung ipopokus namin nung last hearing. Bakit hindi nyo finokus? Bakit kayo nakapokus kay Mayor Guo? Bakit kayo nakapokus kay Pastor Kibuloy? Bakit kayo nakapokus kay DJ Pantag? Bakit kayo nakapokus kay Tebes? To the point na wala pang naihahay na kaso, talagang in-expel ninyo. See? Ngayon sasabihin mo, yung 56 foreigners na ganito, nung last year pa, ay, nako. Mas may time ka pa atang mag-date kayo ni iba na Alawi. Sana all. But unfortunately, hindi na namin natakal yun. But basically, tatakal namin sa susunod na yon. Susunod na yon. Parang ang boss mo, no? Panay kayo paasa. Hindi namin alam what happened to the investigation. Nakilala ba ito ng pamilya? Paano yung mga pamilya nito na naghinahanap yung kanilang mga anak o mga kapatid o kaya yung kanilang tatay? Yung mga nawawalang sa bungero. Hanggang yun. Tsuktsakan, grabe naman kayo Makolo, tsuktsakan body si Ma. Ay, tsuktsakan. Kasi pag nakita mo yung mga pinatay na 66 talaga, tinorture muna bago pinatay dapat yan pinokus ninyo. Ano ko na yun i-opening remarks ko na yun, napakita ko na yung video noon. But yun na nga, hindi na natakel. Ang daming hindi natakel doon sa last hearing because of the time that was given to... Because of? Kasi merong politika talaga dito. Nako. Jimmy, but of course, important din yung kay Jimmy. But of course, gusto namin... Paano naging important yung hearsay? Ha? Gago! Yan. Gago. Ay. Na talagang may collaboration to. Oo. Balikan po natin yung sinasabi nyo kanina. Nagkaroon siya ng recantation October last year, pero yung Ito magandang question. October nag-recant si Jimmy Guban. October nag-recant. Nakala ni Kong Dan, lusot siya. Ito yung tanong. Epic. Niya, nagkaroon siya ng recantation October last year, pero yung sulat niya, pinadala niya po, naka-address sa Quad Committee last month lang. Bakit daw po hindi? August. Shout out 4,300. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Yan, keep liking lang po tayo Ngayong August. Ngayong August. Ngayon nga po, ngayong buwang ito mismo. Yes. Pero, Kong Dan, bakit daw po nung nag-recant siya, hindi pa niya sinabay yung sulat mismo? Kahit hindi pa buo yung Quad Committee nun, sa Kamara or sa kahit ibang ahensya ng gobyerno. Good question. Good question. Kung last year pa pala, nag-recant itong si Jimmy Guban, not even in the news na may nag-recant. Di ba? Kung last year nang nag-recant, bakit hindi sinabay na sinulatan kayo na Quadcom? O kung hindi man Quadcom at that time kasi walang baka duo or isang committee lang, okay lang. Bakit hindi sinabay? Ito, hindi ako pinapansin. Nag-recant na ako. Hoy, pansinin niyo ako. Di sulatan mo sila yung House. Kung hindi sa House, hindi sa Senate. So how come ngayon na nag-away na at wala na si Sara Duterte dyan kay Bangag,
Bakit ngayon? Na nagsasalita na si Kong Pulong, sila Duterte, sila Senator Bato, bakit ngayon? Bakit ngayon lang daw po siya nagpadala ng sulat? Sumulat siya sa NBI. May sulat din siya sa NBI na natanggap din namin. Na kinukwento na nga niya yung nangyari. Sumulat sa NBI na natanggap namin pero hindi mo alam ang detalye kung saang korte. But of course, siyempre alam mo na pa, hindi na ma-magnify eh. Hindi na magnify. Ang daming pwede. Bakit? Itong mga media ngayon, kahit ngayong umihi lang si ganito, okay? Kahit ngayong, alambawa, yung ganyan, yung kay Carlos Yulo, instead na tayo mag-concentrate doon sa karangalan na ibinigay na 2 ginto ni Carlos Yulo, itong mga mainstream media and the rest, nakakonsentrate doon sa pamilya. Okay? Na ito, hindi pa natin na fully celebrated yung yung honor na ibinigay sa atin ni Carlos Yulo. Merong yung nahati na ang division ng Pilipinas. May gusto kay Yulo, may nangungundi na kay Yulo. 'Di ba? Kaliwat kanan pati media. Instead na itatanong yung about doon sa achievement, itatanong, nagkausap na ba kayo ng nanay nyo? Okay na ba kayo ng nanay nyo? Hindi ka pinansin, hindi mo pinansin yung nanay, bla 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 bla. Diba? Tapos sasabihin, hindi daw na magnify. Ang point dito, huwag nyong sisihin yan. Kasi, kung talagang existing yung recantation noong October, let's say, sabihin natin existing, I'm sure ma-absorb. Makikita yan ng media. So, parang medyo alanganin ito Parang alanganin ito. Sa totoo lang. Yung ginagawa niyang... hindi daw na magnify?